shit up. What is your profession? Ayan guys, mga nagbabagang balita na naman tayo. This is DJ K naman, KOK. And sana po okay lang tayo dyan. Boom! Ayan, sana po support lang tayo sa mga ka-DDS vloggers natin dyan. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And click the notification bell, and shoutout po sa mga kababayan nating mga Pilipino dyan at mga ka-DDS natin, of course. And here we go. Mga nagbabagang balita. Ang pakiramdam namin binubusalan kami. Sana huwag naman. Ang nangyayari po ngayon sa SMNI, yan po'y nakakabahala. Bawal ba magtanong ngayon sa demokrasya? Oo nga naman, bawal na ba magtanong? Boom! Pag nagtanong ba, tapos guilty as plead na ba yung mga tinatanungan? Kaya masyado ba silang defensive sa mga taong nagtatanong lamang? Salo na ba ngayon sa Pilipinas? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Bakit kayo natatakot sa SMNI? This representation would like to move for the approval of House Bill number 9710, an act revoking the legislative franchise granted to Suarezug Media. Uy, grabe no, brasuhan ng mga kongresista. Boom! Oh my God, nagtanong lang ang SMNI. Uy, seryoso kayo? So guys, mga kababayan natin, alam nyo na kung sino-sino yung mga nakaupong kongresista dyan na ayaw tanungan kung magkano yung ginagastos nilang pera ng taong bayan. Media Corporation. So move, Mr. Chair. No objections. House Bill number 9710 is approved as with no amendments. With 284 members voting in favor, 4 against, and 4 abstention, House Bill number 9710 is approved on third and final reading. Binawi na ng Kamara ang prangkisa ng Suarezug Media Corporation na nag-operate bilang Sunshine Media Network International o SMNI. Pero bakit? Bakit tinanggalan ng prangkisa ang SMNI? Ano bang nilabag nito? May basehan ba ang sinasabing dahilan ng pagbawi ng 25 taong prangkisa na ipinagkaloob sa SMNI? Ano nga ba talagang nangyari? Balikan natin bago ang paggurgot. Maraming salamat. Padala na linggo sa kwarto. Pagsupil Grabe guys, no? sa malayang pamamahayag. Pero Miss Ina, before your question, ma'am, may na-break-in information tayo. In a form of question, kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nako. 1.8 billion pesos. For how long? For almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang? Oo, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information. Tanong yan guys, tanong ha. Boom! Take note, nagtanong lang sila. Tinanggalan ng prangkisa. Boom! Tatanggalan ng prangkisa. Pag hindi kayo umaayon sa isang bagay ng administrasyon, ganun po pala ang gagawin sa inyo. Lalo na pa yan na yung mga nasa kongresong yan na alam mo kung sino naman kayo, mga hinayupak kayo. Boom! Yung ginungudgud yung pera naman ng taong bayan, yung mga AMF kayo. Boom! Coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, the speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung totoo ito. Kasi sabi niya, baka... Ayan na. Just to confirm, an explanation na kinagalat ng mga Congress, ng mga tinanong, ng mga speakers. Boom! Di ba? Humigit pa ka, Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Boom! Romualdez o
Bumuwelta si Romualdez. Galit yarn. Tinatanong ka lang eh. Galit yarn. What is this, man? Doon sinasabi that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos in traveling. At dinagdagan pa, baka nga hindi lang 1.8, mahigitan pa kasama ng kanyang entourage. Ito pong pinalabas ng SMNI ay tanong lamang, hindi accused. Boom! Kabobo. Ang bobo nitong taong to. Tinatanong. And they're asking your answer in a nice way with a justification, which is, tingnan nyo ang ginawa ng unggoy. Boom! Isa po itong fake news. Oh. Fake news? Anong fake news doon? They were just asking. So masama na pala magtanong kung saan nyo ginamit, Mr. Romualdez, ang pera ng taong bayan. What the? Boom! Seryoso? What the fuck? Boom! What the fuck? Ang tanga, no? Ang tangang kawani ng gobyerno. So, ang pakiramdam namin binubusalan. Kami, sana huwag naman. Sana mali ako. Pero ang feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. Siyempre, papatawag ka dito, yung mga congressmen yan eh. Mga leaders yan ng ating bansa. Congressman na walang kakwenta-kwenta. Boom! Mga pabida lang. Wala namang sagawa. Boom! Tinanong nga lang, sensitive agad yarn. Fake news pa nga sasabihin. Boom! Anong fake news doon? Nagtanong lang ang mga anchors. Ano sinukli niyong sagot? Guilty as plead kayo. Ibig sabihin kasi, the way you rebut, kumbaga rebut sa tanong, karahasan, abusive in power. Di wow. Baba na lang po kayo dyan sa mga kinauupuan nyo, mga walang kwenta naman po kayo dyan. Boom! Mga powerful persons yan dito sa Republika ng Pilipinas. Tapos papatawag ka dito? How come these people become powerful people, itong mga taong to? They're not powerful. Mga walang kwentang corrupt na mga tao yan. Some of them, I don't know some of them, but some of them are corrupt. Some of them are boastful, arrogant. Arrogant people, meaning mga mayayabang masyado. Mga hambog. That they feel that they have the superiority to subdue you. If hindi pabor sa kanila, titirahin nila kayo. Kung hindi kayo papabor sa kanila, anong gagawin sa inyo? Iko-contempt pa kayo. Hindi po kasi nila, ang problema sa mga na to, sila Romualdez, hindi po kasi nila na intindihan na it's just a question. So, what's bad about a question? None. You just need to answer to the face of Filipino people. Simple as that. In fact, nakita mo yung invitation, kami lang eh. What is so special about Suarasug? Ang ginastos until October was only 39 million pesos. So it would be impossible na magkakaroon po ng gastos ng 1.8 billion pesos dahil yung budget for traveling expenses ni hindi nga umabot dun sa sinasabi niyong 1.8 billion pesos. Why should you not be held liable for this Section 4? Alam niyo ang bobo ditong mga taong to. There's a difference of pinaparatangan kayo na gumastos kayo ng ganong halagang kalaki sa asking questions. Then now, this is what you do. Ang tatangang kongresista na itong mga to. Responsibility to the public, Mr. Chair. Mga kababayan ha, ang nangyayari po ngayon sa SMNI, yan po'y nakakabahala. Dahil sa tingin ko po, talagang merong tangka na supilin ang malayang pamamahayag at pananalita ng SMNI. Bawal ba magtanong ngayon sa demokrasya? Ang tanong ko sa mga dati kong kasamahan sa Kongreso, martial law na ba ngayon sa Pilipinas? November 30, 2023, nang ipatawag ng House Committee on Legislative Franchises ang Suarasug Media Corporation. Sumentro ang pagdinig sa bintang na nagpapakalat umano ng fake news o maling impormasyon ang SMNI.
Partikular na tinukoy dito ang patungkol sa travel funds ni House Speaker Martin Romualdez. O, diba? Ayan, o. Boom! Yan, nagkakahulihan na eh. Tinatanong lang sila pero tignan nyo kung paano sila sumagot. Paano sila bumanat. Karahasan, in short, abuse and power. Boom! Actually, Mr. Chair, there was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. The network cannot tell the anchors what to say, what questions to ask. I just wanted to point out that we cannot dictate on our anchors what questions to ask, how to ask it, when to ask it. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way. They exercise a certain degree of independence. Lahat po tayo naghahanap ng solusyon sa ating problema. Wala pong isang tao na may monopolya. Hindi lang po si Speaker, hindi lang po ang Kamara de Representante ang may solusyon sa problema ng bayan. Pati po tayong mga ordinaryong mga mamamayan, nagbebenta ng sa malamig, nagbebenta sa palengke, lahat po tayo, meron tayong karapatan magsalita dahil lahat tayo, meron tayong karapatan na sumapi sa debate sa mga bagay na nakakaapekto sa atin. Karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon at impormasyon. Grabe no guys, no? Hindi ko mawari kung gaano katatak na yung mga nasa kongreso na sasabihin, hindi nila naintindihan yung tanong. Kala nila, paratang na. It's just a question. Then, pepersonalin nyo ang SMNI sa pamamagitan ng expression of freedom. So, it's like, there's no, freedom of speech. You cannot ask what's right from wrong. Parang ganun ba yung inaano nyo? Sa gobyernong currently na nakaupo dyan? Oh yeah! Palong-palo! Naloko na. Parang nakakayamot. Nakakabobo kayo dyan sa kongreso. Nakaupo kayo dyan. Pero pwede nga bang maging fake news sa isang tanong? Nagtatanong lang po. Ang ibinato kasing tanong ng SMNI anchors patungkol sa travel expense at tanggapan ni Speaker Romualdez ang pinaghugutan ng akusasyong nagpapakalat ng fake news ng SMNI. Dito nakaangklang basihan ng mga mambabata sa Kamara para tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Para sa mga miyembro ng Committee on Legislative Franchises, nilabag ng Suarezug Media Corporation na siyang prangkisa ng SMNI o ang Republic Act 11422. Nakasaad sa Section 4 ng Republic Act 11422 na bahagi ng pananagutan ng network sa publiko ang maging matapat at sumusunod sa alituntunin ng pagnenegosyo. Hindi maaaring gamitin ang network o pasalidad nito para sa pagpapakalat ng maling impormasyon. What's the false information they were asking? Iba po yung false information sa nagtatanong. Mga bobong kongresista to. O sinasadyang maling representasyon para sa ikasisira ng pampublikong interes. Fake news daw! Nasaan ang fake news? Hinihinga ng klarifikasyon. Ayun na nga eh. Hinihingian kay Romualdez ng clarification kung totoo ba o hindi. So where's the fake news there? The difference of fake news, yung sasabihin mo na, gumastos sila ng 200K. Hindi. They were asking you guys kung gumastos ba kayo talaga ng 200K? Yung 200M, the budget. Sorry po kung 200K na sabi ko. 200M? Or totoo o hindi? Yun lang naman. Then justification from your side. Pero ano pong ginawa nyo? Ayan, na-personal kayo.
hinihingan kung anong side niya. Bine-verify kung totoo nga dahil kapag totoo, talaga naman pong magagalit ang taong bayan. Bakit kayo natatakot sa SMNI? Napakaliit naming broadcast outfit. Napakalaki ng inyong House Media Bureau. Napakalawak ng inyong network sa media. Magpakatotoo na tayo. Ang hindi ko nga alam magkano ang budget sa media relations ng Kamara de Representante, pero meron po yan. Actually, Mr. Chair, there was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor, guest, is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. Pag titingnan mo yung batas, nakalagay doon, deliberate or willful. Wala namang willful or deliberate doon eh. In fact, in so many instances, including... Grabe, no? Kung deliberate. Hindi naman po deliberate yun sa mga kongresista natin na once na tinatanong po kayo ng mamamayang Pilipino, baka masamain nyo rin. Sa harapan po ng Committee on Legislative Franchises, si Ka Eric Celis po ay humingi ng paumanhin. No? Siya po yung humingi po, nag-sorry po siya sa harapan ng committee. Ang tao nagsusorry ay wala pong deliberate doon. At kung ito naman po ang patakaran natin, na lahat na pagkakamali, isasara natin ng stasyon, wala na ho matitirang stasyon sa buong Republika ng Pilipinas. Kasi tao lamang tayo prone to err. Sumalang sa pagdinig ng Kamara ang anchors ng programang Laban kasama ang bayan ng SMNI na sina Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Dahil bigong mapiga ng Kamara sa mga impormasyong hinihingi ng mga ito na cite in contempt sina Badoy at Celis, isang linggong na-detain. Grabe na guys, no? Cite in contempt because walang mapiga ang Kongreso. You really abuse your power, no? Mga kongresista. I preferred mag-resign na lang ho kayo. Wala naman po kayo nagagawang mabuti sa mga mamamayang Pilipino natin eh. Mas okay pa nga po yung ibang normal lang na Pilipino eh. Sa Kamara ang dalawa bago tuluyang pinalaya for humanitarian reasons. Gusto ko magpasalamat sa ating mga kababayan na narinig ang boses ninyo, no? Kasi we're very clear that this is not about us. None of this is about just me and Eric. It's about our country, no? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance at binubulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe? Grabe yung mga nangyari sa mga anchor noon ng SMNI. Nagtanong lang sila guys kung totoo o hindi. Tignan nyo pong ginawa sa kanila, ginarapal po sila ng Kongreso. Kinontempt pa, parang kinulong. Isang linggo talaga. Nakakaawa naman po. Ginagawa lang po nila yung serbisyo nila, but they don't deserve this kind of treatment. They are Filipino citizens also. They are paying the taxes also. Pero yung tinanong lang po kayo ng anchor, parang big deal. Dahil, alam nyo tatamaan kayo once na mapatunayan po ba? Ganun? Wow. Pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Sa puntong ito, pwede na bang ibato ang katanungang may press freedom pa ba? Kung tutusin nga is there still press freedom or freedom of speech? Freedom to blog? Freedom to tell your opinions or questions? That it's not gonna hurt you if you're saying the truth or not. Right? Pero kung ganito po yung Kongreso natin guys, naku, kawawa kayo. Is a jurisprudence that freedom of press and freedom of expression includes some, what do you call this, false or inaccurate statement, if there's any inaccurate statement.
Freedom of press and the freedom of expression is one of the highest form of constitutional right in our Philippine Constitution. That's why there was no deliberate false accusation. In every act provided under the Civil Code, there is a presumption of good faith. So the one who alleges bad faith on the part of SMNI, the one who alleges that there is violation of Republic Act 11422 should be the one to prove it, because we are presumed innocent, we are presumed doing within the bounds of the law. I think we should all unite. This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Nakasalalay sa kamay ng mga mababatas ang kasagutan sa tanong kung makapag-operate pa ba ito gamit ang prangkisa nito. Aprobado na kasi sa Kamara ang panukalang nagtatanggal sa prangkisa ng SMNI. Pero kailangan pa ang bersyon ng Senado bago ito tuluyang maipasa para malagdaan ng Pangulo ng Bansa at maging ganap na batas. Sa pagsusulong ng malayang merkado ng pamamahayag sa bansang sumusulong sa iba't ibang problema at kontrobersiya, mahalaga ang malalimang diskurso sa pagpapaliwanag sa mga isyu para maintindihan ito ng karaniwang Pilipino. Pero, nangyari ba ito? Sapat at tama ba ang pagkakataong ibinigay sa SMNI? Hindi po. In-abuse nila. They abused their power to crumble SMNI. Hindi naman sila magwawagi, guys, kasi tanong lang naman yun, hindi naman po yun parang. Para ipagtanggol ang sarili nito, bago man lang bawiin ng Kamara ang prangkisa nito sa kabila ng lahat ng ito. Umaalingaw-ngaw ang tanong ng taong bayan, mahahadlangan ba nito ang mandato ng SMNI na truth that matters? Papayag ba itong mapusalan at mapigilan ang pagiging totoong boses ng bayan nito? Ayan po, diyan po nagtatapos ang ating inyong mga nalaman po, guys, mga kababayan. So, this time po, it's time to wake up po sa mga kababayan nating mga Pilipino. Ayan, sa mga taga-SMNI, sa mga kababayan natin na nandyan, sa mga kapwa-banateros, mga ka-DTS natin dyan, sa mga anchors, ingat po kayo kasi po alam niyo naman po na pag nagtanong kayo parang big deal na sa kanila agad, na akala nila fake news agad, na they don't understand what you want to ask. It's just a question of clarification nga. So, God bless po sa inyo. Stay as always you are. Be honest to the Filipino people to broadcast every good intentions that helps the Filipino people for the information. Maraming salamat again, guys. This is DJK na Mike. Sana po marami po kayong natutunan sa aking munting pag-share. Ayan, ito po ang aking YouTube channel, by the way, guys. Please don't forget to like and subscribe to my channel and press the notification bell. And God bless, God bless. Have a good day and see you on my next videos. And ingat-ingat nga pala po sa mga Mama Isug rally tomorrow and Sunday. God bless. What is your profession?